Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Let us sing Blessed Assurance. Mahina ang sound sa mic ko. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Testing, mic 1, 2, 3. Hello. Okay, let us sing Blessed Assurance. Sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, all of His spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, lovers in my sight, angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior found happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Hallelujah. Let us all pray. Magsidalangin po tayong lahat. Hallelujah. How great thou art. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa malakas na presensya na muli niyo pong pinapadama po sa amin. Marami pong salamat sa mensahe ng awitin, Blessed Assurance, na kung saan magkakaroon po kami ng Blessed Assurance mula po sa inyo pag kami po ay nagpasubmit. Perfect submission, perfect delight. Kaya pagpalain niyo po, Lord Jesus, ang bawat buhay po ng inyong mga anak sa pamamagitan po ng gabay ng inyong mga banal na salita ay magbibigay po ito ng malinaw at kahit paman conviction sa bawat puso ng inyong mga anak kung paano mamumuhay sa inyong presensya na nagpapasubmit dyan sa inyo. Itong perfect submission na ito po ay magawa namin, makita niyo sa aming buhay. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa, gabayan niyo po sa pamamagitan ng inyong mga counsel, ayon po sa inyong mga banal na salita, where no counsel is, the people fall, but for the multitude of the counselors, there is safety. We need to be safe, O Lord of God, na hindi kami mahulog sa kamay ng kaaway. We need to be safe na kami makapagpanatili dyan po sa inyong presensya, sa inyong kaligtasan. Pagpalain niyo po ang aming devotional. Be with us, O God, in thine own mighty way. Bless everyone this morning, lahat ng inyong mga anak na patuloy na sumusubaybay dyan po sa inyong mga banal na salita. Feed thy flock.
Thank you, Lord, for answering my prayer. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, please be seated. Let us open our Bible on Proverbs chapter 14, verse 12. Praise the Lord. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So, totoo po ito. Meron pong daan sa tingin ng tao, matuwid. Yung pala, ang daan na ito ay patungo sa kapahamakan o sa kamatayan. Kailan po ito mangyayari sa buhay natin? Pag ating inihiwalay ang ating sarili sa buhay na Diyos. That's why He is life. If we separate ourselves from God, we shall die. Yan yung sinabi ni Lord Jesus Christ, except the branch abide in the vine, he cannot bear fruit, but he shall dry up. Matutuyo siya o mamamatay siya. Look at Lucifer when he tried to separate himself from God. Di ba? Ito yung naging cause ng kanyang kamatayan sa kanyang pagiging archangel of God. Bakit kamatayan? Siya po ay hindi na magpakailan paman makakabalik sa kanyang pinanggalingan at siya po ay ibubulig sa dagat-dagatang apoy. Yan yung second death. Kaya, there is a way which seemeth right unto a man's eye, but the end thereof are the ways of death. Huwag nating ihiwalay ang ating buhay sa Diyos. Kaya inawit natin kanina, perfect submission, perfect delight. Perfect submission, rapture, burst in my sight. So, ibig sabihin yan, yung ating pagpapasakop perfectly dyan sa ating buhay na Diyos. Yan yung maghahatid sa atin kahit paman sa life at hindi sa death, hindi sa kamatayan. Minsan kasi, ang tao masyadong nananalig sa sariling pangunawa. Hindi na lang siya manalig sa Diyos, na ang Diyos walang ibang iniisip kundi sa kapakanan natin lahat. Huwag na tayong gumawa ng ating sariling daan. Huwag na tayong gumawa ng sarili nating pamamaraan sapagkat we have no capacity or capability to make our own way. Wala tayong kapangyarihan, wala tayong kakayahan na gumawa ng ating sariling daan para sa ating ikabubuhay na walang hanggan. Tanging ang Diyos po lamang. Kaya all we have to do is to submit. Kaya maraming taong napapahamak dahil gumagawa sila ng sariling daan. Basahin yan, Proverbs 30 verse 12. Praise the Lord. There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. Yes. No? May mga henerasyon na sa tingin nila sa kanilang sarili ay malinis. Yung pala, hindi man lang sila nahugasan sa kanilang karumihan. Sapagkat sarili mo lang yung pananaw, sarili mo lang yung pangunawa. Napakatayog o napakataas ng pangunawa ng Diyos. Kaya nga sinasabi diyan, as the heavens are higher from the earth, so my thoughts and my ways are higher than your ways. So, therefore, all we have to do is to believe God and submit ourselves unto Him. Kaya kung nagpasubmit pa si Lucifer, hanggang ngayon nandyan pa siya. He will not die, but he will live forever with God, with His Creator. This is a lesson for every one of us. Never trust in your own eyes. Huwag tayong manalig sa ating sariling mata o sa ating paningin na sa tingin natin, okay, tama, matuwid, yung pala daan na ng ikapahamak natin. Kaya, merong instruction ng Diyos sa buhay natin. Ano ba talaga ang daan na maghahatid po sa atin sa buhay?
Basahin po natin. Matthew 7:13 and 14. Praise the Lord. Enter ye at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because strait is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Dito dinescribe ng ating Panginoong Diyos kung ano ang daan sa buhay at ano ang daan sa kapahamakan. Sinasabi po dito, pumasok kayo sa makipot na gate. Sapagkat malawak ang pinto at ang daan na maghatid sa inyo sa kasiraan at marami ang dadaan dyan. Ano ibig sabihin niya na makipot ang daan papunta sa kaharian ng Diyos? Kaya nga sinabi ni Lord Jesus Christ, it is easier for a camel to enter into the eye of the needle, but it is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven. Mas madali pa ang kamelyo makapasok sa mata ng karayom kaysa sa isang mayaman na papasok sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Ano ba yung kamelyo? Gaano ba kalaki yun? Sino bang mas malaki sa kuto at saka sa kamelyo? You know what camel is? Sinasakyan yan ng mga tao noong unang panahon sa disyerto. Isa yung animal na napakalaki na pwedeng sakyan ng tao. Paano siya makapasok sa mata ng karayom? Yung karayom, yung ang lubid na binabasa na natin sa ating dila at atin nang pinapatulis, nahihirapan pa nga nating ipasok doon sa mata ng karayom. Paano pa kaya yung kamelyo? So hindi po ito literal. This is parable. Nabigyan natin ng pangunawa at hingin natin sa Diyos anong understanding. Bakit ang mayaman mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi ito mayaman sa material, kundi mayaman ito sa kasalanan. Pag mayaman ka sa kasalanan, hindi ka talaga makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero kung ikaw ay isang katulad sa kamelyo, madali sa iyong makapasok kahit paman sa mata ng karayom. Bakit? Ano ang attitude, karakter ng kamelyo? Pag yan ay sinasakyan ng tao, marunong siyang lumuhod. Marunong siyang magpakumbaba. Kasi sa taas ng kamelyo, hindi mo mahirapan kang kahit magtalon ka. Kaya yung mga kamelyo, marunong yan kumilo ng kanilang mga paa. Marunong silang magpakumbaba. Yan ang ibig sabihin yan. So, yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Pag hindi ka marunong magpakumbaba, mahirapan kang makapasok sa langit. Bakit? Sa sobrang maraming correction na ibibigay ng Diyos sa buhay natin. Because we were born in sin, and in sin did our mother conceive us. So, maraming mga kamalian na nagisna natin, maraming mga kalikuan na nagisna na natin, pag lalapit tayo sa Diyos, He's going to correct us. Kaya nga sinabi dyan, all Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for correction, for reproof, for instruction in righteousness, so that the man of God may be perfect, truly furnished unto every good work. Ibig sabihin niyan, pag tayo ay gustong papasok sa kaharian ng Diyos, through our Lord Jesus Christ, iko-correct tayo. Kung wala kang pagpakumbaba, kung wala kang pagpapasakop, lalaban ka. Gagawa ka ng sariling daan mo, kaya it is impossible for a rich man. Kasi alam mo yung rich man, mahirap mo yung ipakumbaba. Mahirap mo yung i-humble dahil too much yung kanyang tingin sa kanyang sarili na siya ay may kakayahan sa kanyang sarili. Kaya, kung gusto mong magkaroon ng tamang landas na tatahakin mo
alalahanin mo, makipot ang daan na maghatid sa iyo sa kaharian ng Diyos. Marami kang iiwasan, marami kang pagtitiis. Alam mo ang tao, pag hindi tayo nagtiis, hindi tayo hihinto sa paggawa ng kasalanan. Kasi ang ibig sabihin pagtitiis, kung maraming mga tukso sa sanglibutang ito, sundin na lang natin ang layaw ng ating laman. Magkakasala at magkakasala tayo. In the first place, available yung tukso. Enticing, seducing, yung tukso. Kaya gusto ng ating Panginoon Diyos, tiisin mo, iwasan mo, huwag mong gawin, ikansilar mo. Ibig sabihin niyan, you're going to suffer in the flesh just to suspend sin in your life. Kaya makipot talaga ang daan papunta sa kaharian ng Diyos. Marami mag-o-offer dyan sa iyo ng malaking pera, pero masama naman ang papagawa sa iyo. Liligaya ka nga sa laman, pero kailangan mong mag-cheat sa asawa mo. Liligaya ka nga sa laman, pero kailangan kang mag-cheat sa husband mo. So maraming mga tukso sa sanglibutang ito na nakakatukso. So kailangan nating magtiis sa laman para wag nating magawa ang layaw nito. Yan na yung daan na makipot. Bakit ang mga tao, mayaman man, pobre man, may kakayahan man, wala mang kakayahan, professional man, wala mang pinag-aralan, bakit nahulog sa mga masasamang gawa sa sanglibutang ito? Dahil hinayaan nilang sundin ang masamang pita ng laman. Walang pagtitiis, walang pagpipigil. Tinuruan tayo ng ating Panginoong Diyos magpigil sa sarili natin, magtiis sa laman natin. Yan na yung daan na makipot. Kaya dinescribe dito yung daan ng kapahamakan. You are free to do anything. Minsan may mga tao na ang ganda-ganda ng buhay, ang ganda-ganda ng trabaho, ang ganda-ganda ng asawa, ang gaganda at pupugi ng mga anak. Nasira lahat yun. Dahil natukso sa ibang babae. Nagkahiwalayan sila. Kinasuhan ngayon ng asawa. Nawala ng trabaho. Nagtitiis ngayon sa kawalan. Bakit pa kasi? Tinuka mo yung inoper sa iyo ng diablo. Kaya nga, there is a way which seemeth right unto a man's eye, but the end thereof are the ways of death. Minsan may mga maganda ng trabaho ang mga OFW. Binigyan na ng magandang oportunidad ng amo nila sa abroad. Ang ilan dyan, ipinagkatiwala ng isang branch ng negosyo. Sinuportahan yung pamilya dito sa Pilipinas dahil malaki nga ang tulong ng Pilipino sa buhay nila. Pero bakit natukso pang magnakaw? Bakit natukso pang kumuha ng hindi sa kanya? Meron naman siyang sweldo. Bakit? Tukso yan ng demonyo. Oy, kunin mo yan para mabilis kang yayaman. Kunin mo yan, hindi ka mahuli ng may-ari. Who told you? O di, kung nagtiis siya, ayaw kong magnakaw, bahala, kontento ako kung anong ibibigay ng amo ko. Hindi mo alam yung amo mo, nag-iisip sa'yo na ikabubuti mo, ika-asenso mo. Ngayon, inunahan mo ngayon ng masama. Gagantihan ka ng amo mo, ganito ka pala. Hindi ka pala totoo. Hindi ka pala maasahan. Therefore, pasensya na. Papalitan kita. Di ba? Ganon din ang ating buhay na Diyos. Gusto niya na meron tayong perfect submission sa Kanya. Kasi siya yung totoo na maghahatid sa atin sa ikaliligaya, ikabubuti, ikasasaya, ikayayaman po natin. Kung totoo silang napakayaman ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakayaman ng Diyos. King of kings, Lord of lords, Creator of the universe, His kingdom without end. His kingdom shall not pass away. His kingdom there is no such like. Walang katulad. Ngayon, pag tayo ay maniwala at sumunod lang sa Kanyang tinuturo sa atin at daan ng buhay na walang hanggan, sumunod lang tayo. Huwag na tayong gumawa ng ating sariling landas.
sariling daan. Pag kinorek tayo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na salita, magpakorek tayo, magpakumbaba. Kaya nga, kamilyo eh. It is easier for a camel to enter into the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. Kaya magsikap tayo, pasukin natin yung daan na makipot. Yan ang totoo na buhay na maghahatid sa atin sa buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Basahin pa natin ang Luke 13:24. Praise the Lord. Strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Yan. Pagsikapan ninyo pasukin ang makipot na daan, sapagkat napakarami sasabihin ko sa inyo. Ang gustong papasok diyan, subalit hindi nila magagawa. Di ba? Kung sakaling may isang malaking gatherings ng mga lahat ng uri ng mga bansa, gumamit ka ng malaking megaphone, sabihin mo, sino dito ang gustong makarating sa langit o sa kaharian ng Diyos? Taas ang kamay. Sabihin ko sa inyo, 100% lahat. Taas yan. Maraming gusto papasok sa kaharian ng Diyos. Tapos tanangin mo naman, sino dito gustong maghinto sa lahat ng mga bisyo at lahat ng mga kalayawan sa sanglibutang ito, magtiis? Sinong gusto magtiis para sa kaharian ng Diyos? Walang magtaas ng kamay? Ayaw ko nga. Masaya ako dito. Ayaw ko nga. Dito na ako naliligaya. Ayaw ko nga. Kaya maraming gustong papasok sa daan na makipot para maghatid sa iyo sa kaharian ng Diyos. Hindi naman magagawa ng mga tao. Kaya yan, tandaan natin yan. Yan ang totoo. Hindi paramihan ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung gustuhin man ng Diyos na lahat maligtas, pero ang katotohanan, kunti lang ang gustong magtiis para sa paghinto sa kasalanan. Minsan, pag sinasaway mo yung tao sa salita ng Diyos, magalit pa. Bakit niyo ako pakialaman? Pera niyo ba ang ginastos ko sa bisyo ko? Tingnan mo yan. Kaya nga, tama lang yung sinabi ni Lord Jesus. The world hated me because I tell them that their works are evil. Sinasabihan ka na nga ng totoo. Kung ikaw may diabetes ka, sinabihan ka ng doktor, huwag ka nang uminom ng Coca-Cola, magalit ka. Kung ikaw meron kang diabetes, sabihin ng doktor, huwag ka nang kumain ng ice cream, magalit ka pala. Di ba? Sabihin mo, Dok, marami pong salamat. Magtiis na lang ako, basta hindi ako mamatay ng maaga. Ganun. Kaya, therefore, huwag nating gawin yung mga bagay-bagay na maghahatid sa atin sa kahihiyan. Kailan ba ang tao mahihiya? Pag nakagawa ng masama. Si Adam at saka si Eva, nung hindi pa sila nagkasala, wala silang napifeel na hiya. Nahiya lang sila nung nakagawa sila ng masama. Ikaw, mister, nahuli ka ng misis mo, meron kang ibang kalaro. Di ba? Hiyang-hiya ka sa misis mo. Ikaw din, misis, may kalaro kang iba. Nasakpan ka o nahuli ka ng mister mo. Di ba? Nakakahiya yung ginawa mo. So anumang bagay na gawain na nakakahiya, you feel guilt and shame. Yan ay hindi mabuti. Bahala na pagtiis tayo at hintayin natin yung glory, honor from God na ibibigay sa atin. Yan ang tunay na karangalan, yung galing sa Diyos. So, never nating gawin yung maghahatid sa atin sa kapahiyan. Walang iba, yun na yung kasalanan. Basahin natin yan. Romans 6:21. Praise the Lord. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. Yan. Anong bunga sa mga bagay na ngayon ay nagpapahiya sa inyo? Ang dulo niyan ay kamatayan. Ganun po. Kaya sa buhay natin,
do not trust in your own conceit or in your own understanding. Huwag kang manalig sa iyong own understanding. But rather in all your ways acknowledge God, and He will direct you in the right path. Bakit si Adam at si Eve na-deceive? Ginamit nila yung own understanding nila. They never thought that the serpent is deceiving them to their destruction. But the way they look at it, akala nila masarap kainin yung pinagbabawal ng Diyos. Akala nila nagsasalita ng totoo yung serpente na hindi sila mamamatay. Hindi na lang nila pinaniwalaan yung sinabi ng Diyos that if you eat that, you will surely die. So all we have to do is to believe what God will say. Kung ano yung sasabihin ng Diyos, believe. Because He will not tell you a lie. Hindi siya magsasabi sa iyo ng kasinungalingan. Kung merong mang iba dyan na magsasalita against sa commandments ng Diyos, that is a lie. Be not deceived. God is not mocked. Kasinungalingan yan. Kaya, sa buhay natin, kung ayaw nating mapahamak, huwag kang maniwala sa kasinungalingan. Minsan, may mga tao na dyan sa Manila, ang dami niyan. Recruitment agency. Sabihin sa iyo, ipasa nyo yung passport dito, yung application ninyo, kami na bahala sa lahat. Darating na lang yung air ticket sa bahay ninyo, door to door. Aabisuhan na lang kayo kailan kayo mag-alis papuntang abroad. Yun namang iba. Dahil sa isip nila, ito, maganda ito. Hindi na tayo magtiis. Wala ng trainings, wala ng ano ba yan? Yung tawag na screening, wala na. Okay na, approve na kagad. Submit lang ng passport, submit lang ng application, maghintay na lang tayo. Yan. Nako, sa kakahintay, 3 buwan na lang, wala pang balita. Nung pinuntahan nila yung opisina dyan sa Manila, sarado na. Meron pa silang binigay na 50,000 as placement fee. Nilayas na. Yung pala, sinungaling. Paano? Gusto mo kasing easy lang Gusto mong madali lang, maka-abroad ka na. Kaya, pag pinili mo yung daan na easy, sinungaling yan. Mas mabuti pang magtiis ka. Mag-submit ka. Yan ang totoo. Yan ang masamang espiritu. Gusto niya easy. Easy money, easy go lucky, easy way, yun lahat. Ikakapahamak mo yan. Kaya instructed tayo ng Diyos. Mahirap. Pag merong nagtuturo sa atin ng Word of God na puro okay lahat, walang pinagbabawal, wala, impyerno yan papunta kasi malawak na daan yan. Pero dito tayo sa Word of God, dito natin makikita. Gusto ng Diyos, magtiis tayo para hindi tayo madeceive sa sanglibutang ito. Kaya huwag tayong mag-isip sa ating own way, madideceive tayo. Doon tayo sa Diyos manalig. Siya yung totoo. Praise the Lord. Praise the Lord. Basa. Galatians 6 verse 3. Praise the Lord. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Yes. Masyado kang nananalig sa sarili mo. Believe ka masyado sa sarili mo. Hindi mo nga kayang ma-discern what is lie, ano yung kasinungalingan. Kaya si Adam at si Eve, hindi nila na-discern kaagad yung kasinungalingan. Bakit? Nanalig sila sa sarili nilang own understanding. Hindi na lang nila pinaniwalaan yung salita ng Diyos that you will die if you eat that. Tapos, maniwala ka, sundin mo. Hindi ka mamamatay. Kaya nga pinagbawal ng Diyos kasi mamamatay ka. Kaya minsan ang mga tao, pilosopo, bakit naglagay pa ang Diyos ng mga bagay sa sanglibutang ito na ikamamatay natin? Kaya nga pinagbawal ng Diyos dahil ikamamatay, ikaw matigas ang ulo mo, ayaw mong maniwala sa Diyos, dahil yun, papahamak ka talaga. Lahat ng mga kahatulan ng Diyos, dinadaan niya sa kahatulan or sa justice. Hindi ka naman pwedeng itatapon sa impyerno, basta na lang, tapos wala kang
paglabag sa kanyang kautusan. Hindi ka naman basta makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka tumalima at naniwala at sumunod sa Kanya. Ganon din sa sanglibutang ito, hindi ka naman basta-basta tatanggap ng sweldo kung hindi mo yan pinagtrabahuan. Hindi ka naman makukulong diyan sa prisuhan kung wala kang ginawang kalukuhan. Ganon din sa Diyos, lalo na sa Diyos. There was a time I went to a law office. Ito palang batas sa sanglibutang ito, nagsimula pala sa tinatawag na divine law. Nagsanga-sanga na lang yan. Dito yan nagsimula ang batas sa Diyos. Yung bang for order, yung para hindi magkagulo ang tao. Tingnan mo, ginawa ng Diyos ang batas ang mga planeta. Oy, ikaw Earth, dito ka banda sa ikatlo. Ikaw Mars, diyan ka sa ganito. Ikaw, Mercury, ikaw yung una. Hanggang Pluto. Kayo lahat, huwag kayong magliko sa inyong path na dinadaanan. Carefully. Diyan lang kayo magdaan sa inyong path. Kasi pag yung planeta na yan magkaroon ng tinatawag na cosmic disturbance, na disturb yung kanilang daan. Siyempre, mag-iiba na yun ng path. Magbubungguan yan. Bakit ginawa ng Diyos ng batas yan? Para walang Ganon din dito ang tao. Ang gusto lang ng Diyos sa atin, huwag kang mag-question. Pag sinabi ng Diyos, one at a time, isa lang ang asawa mo habang buhay ka, sundin mo. Praise the Lord. Hindi kay, reklamo, paano ito, Panginoon? Masyado ka kasing nag-iisip sa iyong laman, sa ikaliligaya, sa tawag dito, yung masamang pita ng laman. Hindi mo na lang ipakumbaba yung buhay mo at sumunod ka sa Diyos kasi iyan yung daan ng kapayapaan, pagpapala, masayang pamilya, nandyan lahat na. All in, kumbaga pa, sumunod ka lang sa Diyos. Praise the Lord. So wag tayong magpa-deceive. Wag magpa-deceive. Basa, Ephesians 5:6. Praise the Lord. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Yes. Bakit vain words? Wag niyong pahintulutan na malinlang kayo sa mga salitang walang kabuluhan. Bakit? Anumang salita, anumang gawa, anumang kautusan na sumasalungat sa kautusan ng Diyos, that is vain words. Bakit? You cannot go against the truth. No one will prevail or prosper if you go against the truth. Tingnan mo. Ginawa ni Adam and ni Eve. Tingnan mo, ginawa ni Lucifer. Tingnan mo, ginawa ng panahon ni Noah. Panahon sa Sodom and Gomorrah. Panahon ngayon. Ang dami kayang mga tao who are going against God. And they transgress. They violate the law of God. Walang magawa yan. Hindi yan magpa-prosper. Maniwala kayo sa hindi. If you are being deceived, you will surely go to hell. You will surely go to destruction. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos. Ano yung inutos ng Diyos sa atin? Not only a hearer, but you must be a doer of the word. Tingnan mo nangyari. Kung naging doer pa si Adam at saka si Eva, buhay pa sila hanggang ngayon. Kung si Lucifer naging doer pa siya sa utos ng Diyos, nandiyan pa yan siya ngayon. Kaya, let us not repeat the same mistake. Huwag nating ulitin yung ganong mali na ginawa, na ating nalaman at natutunan. Anong kahinatnan ng kanilang ginawa? Kaya, basa. Anong advice dyan sa atin? James 1:22. Praise the Lord. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Yes. Kung naging doer lang sana si Adam at saka si Eva, pagsabi ng Diyos, do not eat because you will surely die, buhay pa sila kung ginawa nila yung salita ng Diyos. Kaya, be ye doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. Tingnan mo, kunti lang twist ni Satanas sa truth
of God, gitwist na yan, very slight, no? Na-deceive na yung tao. Kaya kung ano yung Word of God na pinapakinggan natin, mark it, remember it, do it right away para you will use it sa buhay mo. Masanayan mo na yan. If you can hear some word that go against sa Word of God na sound doctrine, huwag kang makinig. Huwag kang maniwala. That is a deceiver. That is the enemy. That is the devil na gusto niyang ipahamak ka. Kaya, tingnan natin yung salita ni Satanas. After the parents, no, of ours, yung mga magulang natin na unang taon ginawa ng Diyos. Ano yung narinig nila sa bibig ng Diyos? Do not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. The moment and the day you will eat it, you will surely die. Pero ano ang kasanlingan na binitawan ng serpent? Basahin natin. Genesis 2:17. Praise the Lord. But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Yan ang totoo. Basa Genesis 3:4 and 5. Praise the Lord. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Yan. Tingnan mo. Binaliktad ni Satanas. Ang sabi ng Diyos, surely mamamatay ka. Ang sinabi ni Satanas, surely hindi ka mamamatay. Kaya, yung mga pinagbabawal ng Diyos dito sa Bible, yan ang ngayon ang mga pakana ng mga tao na na-deceive ni Satanas. Kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, sabihin na, ay, okay na yan. Approve na yan. Yung homosexual, approve na yan ng Diyos. Sino yung nagsasabi? Yung church leader. Anong klaseng church leader? Napakalaking church sa buong mundong ito. Ito namang mga tao, naniniwala kaagad. Buklatin mo yung Bible. Kung anong totoong sinabi dyan, yan na, totoo. Maniwala ka na, sumunod ka na, para hindi ka ma-deceive sa sanglibutang ito. Kaya gumagamit ang dyablo ng malalaking mga personalidad para yung mga tao maniwala. Bakit? Meron pa bang higit sa personalidad ng Diyos? Bakit hindi na lang tayo makinig sa totoong sinasabi ng Diyos? Bakit pa tayo makikinig sa mga malalaking tao? Tingnan mo yung buhay nila. Kung yung buhay nila ay naging kapaki-pakinabang, sumunod sa mas higit sa lahat na walang iba yung lumalang sa atin, sundin natin sila. Pero kahit sino man sila, kahit sabi nga ni Paul, kahit anghel, bababa mula sa langit at magtuturo sa inyo, salungat sa inyong natutunan na una niyong natutunan sa banal na salita. Let him be accursed. Bakit? Pag sinabing let him be accursed, ibig sabihin niyan, una, do not believe. Ikalawa, reject. Ikatlo, hate. Yung bang talagang let him be accursed. Huwag mo talagang bigyan siya ng bahagi sa iyong paniniwala. Pag siya ay nagsasalita ng salungat sa kautusan ng Diyos. Kaya, kaso ang mga tao, mas binubuksan pa nila yung mga libro na walang kabuluhan kaysa libro ng Diyos. Mas sinisearch pa nila ang mga information sa technology kaysa sa information ng mahilalang. Kaya, therefore, ang mga tao, sa kakulangan ng kaalaman, sa kakulangan ng salita ng Diyos, madideceive ka talaga. My people are destroyed for lack of knowledge. Bakit? Walang knowledge binigay ng Diyos? Meron, but they reject knowledge. Di mo pwedeng sabihin na hindi nagpadala ang Diyos ng mga mensahero niya. Ang rami kayang mensahero niya ngayon sa mundong ito. Lalo't na meron ng YouTube, meron ng FB, pili ka lang dyan. Basta nagsasalita lang sila sa totoo ng salita ng Diyos. Ganon. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi nagbigay ang Diyos ng knowledge. Ni-reject lang. Kaya, anong mangyayari? My people, God said, are destroyed for lack of knowledge. Why? There is no teacher or preacher of God's righteousness. Meron, but they reject it.
And if you reject it, God said, I will also reject you. Kaya sa buhay natin, carefully, pakinggan natin ang totoo, katotohanan ng Diyos. Para kung merong mga deceiver dito na ginagamit ang dyablo, alam na natin who are of God or who are not of God. Try every spirit, whether that is of God or not. Okay lang, marunong tayong kumilatis, marunong din tayong tumingin. Minsan, may mga preacher, walang ibang pinagmamalaki ang simbahan nila. Walang pinagmamalaki yung grupo nila. Meron ka bang nakitang preaching dyan si Lord Jesus Christ na tinutukoy siyang isang simbahan na yan lang maliligtas? Wala kang maririnig. Isa lang ang makaligtas si Lord Jesus, pero wala siyang sinabihan na merong isang grupo lang sa sanglibutang ito. Kaya huwag magpa-deceive. Kaya nga minsan may mga pangyayari dito sa Bible, sa Gospel of Jesus Christ. Lord, Lord, that group do not belong to us. And yet He used your name and He preaches the gospel of the kingdom of God. Let us ask them to stop because they are not with us. Sabi ni Lord Jesus. Pabayaan mo sila. Pag ginagawa nila ay sang-ayon sa akin yan. If they are doing which is not against me, that is for me. Praise the Lord. O ibig sabihin yan, if Jesus acknowledged those people who do not belong to our group and yet they are doing the commandments and the will of God, they will be acknowledged by God because the world is so wide. You cannot just manage this by one man. Di mo basta-basta yan. Tingnan mo si Jeremiah. He is about to commit suicide. Lord, patayin mo na ako. Anong sabi ng Diyos? I have more prophets. I have more people who do not bow down to Baal. Meron pa. Hindi lang ikaw nag-iisa. Pero hindi alam yun ni Jeremiah o Elijah. But God knows who are those people who do not belong to the devil. Praise the Lord. Hindi tayo pwede mag-preach na tataas mo yung religion mo, itataas mo yung grupo mo, angkinin mo, kayo lang maligtas. No. Higit ka pa sa Diyos. Sabihin na lang natin ang kaligtasan, isa lang, si Lord Jesus Christ lang. That's it. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Para hindi tayo mag-focus sa grupo, hindi tayo mag-focus sa organisasyon, focus tayo sa Panginoong Hesukristo. And let God decide who are of His. Siya na mag-decide kung sino yung Kanya talaga. Huwag tayong maghusga. Huwag tayong maghatol. Kasi lahat binigyan ng Diyos ng pagkakataon para maligtas. So, ganun ang kasunungalingan ng dyablo. He twisted the truth of God into a lie. So, therefore, there is a way which seemeth right unto a man's eye, but the end thereof are the ways of death. Kailan mangyari yan? If you separate yourself from the truth. And who is the truth? Jesus. Who is Jesus? The Word of God. Do not separate yourself from that so that you will not be a victim of Satan, the number one killer and liar. Siya yung number one na pumapatay at sinungaling. Kaya, to God be the glory. Huwag tayong manalig sa ating sariling pananaw. Lagi nating basihan ang ating pananaw sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang katotohanan. Because of that, you will never be deceived. Para hindi tayo ma-deceive. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah! And let us all pray. How great Thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, kahit paman, sa inyong mga payo sa umagang ito. Ayaw niyo po kami ma-deceive, sapagkat merong daan sa tingin namin ay matuwid. Yung pala daan ng kapahamakan. Wala nang ibang daan na makapagbigay sa amin ng assurance sa buhay na walang hanggan. Kayo po, Panginoong Hesukristo. At sinabi ninyo, ang daan ng buhay makipot, sapagkat
magtitiis kami sa laman para wag naming gawin ang masamang pita ng laman. Kaya Lord Jesus, patuloy po kayo sa pag-sustain sa bawat buhay ng inyong mga anak. Patuloy niyo pong linisin sa pamagitan ng inyong banal na salita at patuloy niyo pong pagtibayin, patuloy niyo pong hawakan, patuloy niyo pong akayin sa madilim, masilumuot na sanglibutang ito. Thank you, Lord, for answering my prayer. Thank you for being with us. Patuloy niyo pong i-bless, i-sustain ang inyong mga anak, kahit naman sa request ni Sister Marisa Gonzales, O Lord, O God, Montañez, yung kanyang check-up sa araw na ito, na maghahatid po ito sa magandang resulta sa development ng kanyang healing sa kanyang sakit. At ang result ng biopsy, O Lord, O God, since you was prayed by your servants, kayo po ang magbigay sa kanya ng miracle. Ganon din po sa buhay ni Sister Vicky Gonzales. Tugunin niyo po ang kanilang pangangailangan financially. I-provide niyo po ito according to your riches in glory. At ganon din po ang kagalingan po ng kanyang cancer of the ovary. Bless her and heal her miraculously. Ganon din po kay Sister o Pastora Pasing, patuloy niyo po siyang pagalingin ng mabilisan para siya ay ma-restore sa kanyang ministry. And only your pleasure will be done. At ganon din po sa buhay, O Lord of God, ni Sister Susan of Tibiao Congregation. Bigyan niyo po siya ng patuloy na deliverance at yung kanyang mga anak ay maihatid sa full surrender diyan po sa inyo para walang maging hindrance sa kanyang deliverance and healing. Lahat ng inyong mga anak, patuloy po ninyong i-bless, i-sustain, i-preserve dito man sa Pilipinas, lalo't na sa labas ng bansa. Patuloy niyo po kami, O Lord of God, hawakan ng mahigpit in your righteousness and in your holiness para kami po, O Lord of God, ma-preserve para po sa inyong kaluwalhatian. Use us for your glory and for your honor. Marami pong salamat. Dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. God bless. Praise the Lord.